Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yakachismasang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRA upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa pagkaklingi ni Paolo Avellino kay Chinita Princess nga mga kakimpaw. Siyempre, ang kaswitan ng dalawa na ang sarap pong ipamukha sa mga bashers nila Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And unahin nga natin ngayon mga kakimpaw na pag-usapan ang tungkol nga po dito sa post ni Chinita Princess sa kanya pong social media account. Hinggil nga po dito sa kanya pong 20th years sa showbiz industry. So naalala niyo po ba ang Chinita Princess na yan during the PBB days? Grabe, napaka-cute, diba? So on April 23 nga po, 2006, ito po ang fun fact kay Kim Chiu. So, on this day, 20 years ago, Kim Chiu made her first appearance on Philippine National TV as a PBB Teen Edition housemate known as the Chinese Cutie ng Cebu. Uy, nakakamiss yung PBB. Yung may pa ganyan. Chinese Cutie ng Cebu. Uy, at saka April 23 po pala ang unang appearance ni Kimi sa Philippine National TV. Ano po? So, 20 years na nga si Kim sa industriya, pero since day one, nag-uumapaw po ang kanyang mga blessings. Kaya, hindi po nagkamali ang taong bayan na siya po ay botohin. Grabe, napaka-cute dito ni Kimi. O, taba ching-ching pa yung niya dyan, face, tapos yung kanyang mata na sobrang singkit, halos wala na pong mata, nakapikit na kapag tumatawa, mga kakimpaw. And sino nga ba naman pong mag-aakala na iyan na po pala ang simula ng magandang buhay ni Kim Chiu. Anyway, congratulations Kimi for your 20th showbiz anniversary. Appearance pa lang pala. Kasi nga nagsimula sa pag-aartista po si Kimi after po niyang manalo sa PBB. Grabe, 20 years na rin po pala ang nakalipas, mga kakimpaw, simula nung magpakilala po siya sa taong bayan as Chinese Cutie ng Cebu. Ngayon, hindi na lang ng Cebu, ng Pilipinas, Kim Chiu. Sapagkat isa ka nga sa pride ng Pilipinas. Uy, baka pride naman. Siyempre mga kakimpaw, ganyan tayo ka-proud kay Chinita Princess, and kilalang kilala na rin po si Kim sa buong mundo ngayon mga kakimpaw. Nanalo nga po yan ng international award, hindi po ba? Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa pagkaklingi ni Paolo Avellino kay Kim. Lalo na po yung paglapag pa lamang po nila sa San Francisco, mga kakimpaw. Alam mong baby niya talaga si Kim na ayaw po niyang nahihirapan. Ayan. Kasi yung mga bit-bit ni Kim, kinukuha talaga siya ni Paolo Avellino. May hawak lang po at ang mga luggage si Kim kapag naka-trolley para hindi po siya mahihirapan. Or yung maleta po niya na di kulong. Pero yung mga handbag, shoulder bags, kinukuha talaga yan ni Paolo para hindi siya mabibigatan. Grabe naman nga yun. Sa papasana all ka na lang talaga. So, ito yung way yung love language ni Paolo, pagpapakita po niya ng kanya pong pagmamahal at respeto. And ito yung clingy
na Paula Avellino. Ewan ko ba kung alam nga ni Paula Avellino yung word na clingy, pero eto na yung pagka-clingy ni Paula Avellino, since hindi nga rin po siya ma-showy at hindi rin po siya PDA, mga kakimpaw. So, yan na po yun, yung pagkaklingi ni Pao. And mas gusto ko yung ganyan, yung mas pinapakita yung pagmamahal sa pag-aalaga kaysa sa mga husto lang sa salita, husto lamang sa pambobola. Mas gusto ko yung nakikita sa gawa, yung talaga iniingatan ka, inaalagaan ka, na piniprinsesa ka, ganon. Kasi doon mo masusukat na, mahal na mahal ka talaga niya. Ang sarap kaya sa feeling ng iniingatan ka, inaalagaan ka, at tinuturing na prinsesa. Hoy, kasi ramdam mo yung binibaby ka talaga, mga kakimpaw eh. Although si Kim ay strong, independent woman, mga kakimpaw. Pero syempre, 'di ba, babae din po si Kim and gusto niya rin po ng inaalagaan siya. At sabi nga niya, this time, ang gusto naman niya is maramdaman din na mahal siya. Na sobra din siyang mahal. Dati kasi, siya lang yung sobra-sobra magmahal, magbigay, mga kakimpaw. So, this time, gusto naman daw niya maramdaman yung mas mahal ka. Yung mas pinapakita sa'yo na mas gusto ka niya talaga. Kasi hindi naman porke strong ka, na kaya mo, na hindi ka alagain, ay ibig sabihin nun, ayaw mo na nang inaalagaan ka, ayaw mo na nang inaalala ka. Minsan wala lang talaga silang choice. Kasi hindi nila yung nararamdaman. So, kinakailangan talaga nilang magpalakas para sa sarili nila. Pero ngayon, nandiyan na si Paula Avellino, huwag kang mag-alala, Kimi, dahil magiging baby girl ka niyan talaga. Sabi nga sa kanta ng Kim Pao, diba? Ikaw ang aking prinsesa. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment po ni Miss Annalyn Hiccup. Shoutout po't magandang gabi sa'yo. Good evening, Gandara. Napaka-fresh nilang dalawa. Hindi mo alam kung ano ang ginagamit nila. Ba't lalo silang bumabata? Ako alam ko po, si Kimi Glutasy. Hay nako, Gandara. Minsan talaga stress yung mga bashers. Pero okay lang kasi nga sinusubaybayan nila si Kim kaysa sa idol nila. Thank you, Miss Gandara. Lagi mong kinukulit ang mga wrong spell. Kinokorek ka ang mga wrong spelling ko. You're the best. Walang anuman, Ma'am Annalyn Hiccup. Syempre, ganun talaga. Mga tayo dito, magkakapamilya na. Alam nga namang laitin ko, hindi rin naman ako perfect. So, yung pronunciation nga natin, magkakabulol-bulol tayo. And syempre para kina Kim and Paolo, para ma-deliver po natin maayos kung sakali, diba, na makarating kina Kim and Paolo, maiintindihan nila yung inyo pong mga mensahe at magagandang message para kina Kim and Paolo. Kaya maganda kung talagang mga positive comments mga nababasa po natin. Anyway, sabi naman ni Ma'am Yonsha Talian, so true. Kim always suffer challenges with grace. She had suffered pain several times, as shown when her two exes betrayed her. She never said or mentioned any red flags against them and their present GFs. No matter how painful, she carried every pains with grace. But the more hurts and bashings she received, the more blessings she received. So, ayan, Ma'am Yonsha Talian. Oo nga, no, si Kim, wala po tayong narinig na kahit ano pong kasiraan tungkol po sa kanyang ex. At sa present po nito, may third party man po na naging involved. Wala pong sinasabi po si Chinita Princess na anuman pong ikasisira ng kapwa niya rin naman po babae, mga kakimpaw. So, jowa niya, yung nagkasala po sa kanya at enough na ang hiwalayan, mga kakimpaw, para
iwaksi yung mga sakit na naging dulot. Kasi mas masakit kung ikaw ay mananatili. Ibang-iba talaga si Kim sa mga iskandalosang artista, mga Kimpaw, na ang dami pong parinig, hanash sa ex nila, na para bang hindi naman sila minsang nagmahalan. Although gets ko na nasaktan, mga kakimpaw, pero iba talaga si Kim Chiu po. Kumbaga, masakit man, pero pinipilit po niyan tumahimik at hindi lang magpakatotoo, kundi magpakatao, mga kakimpaw. Hindi nga po siya kasi iskandalosa, desente, and masasabi lang po natin na napaka-high class ni Chinita Princess. Kaya hindi niya kinakailangan pong lumibel sa mga naging ex po niya, mga kakimpaw. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment ni Miss Dina La Fortesa. Shoutout po sa inyo. Ayan, PI ng mga bashers ni Kim at Paul. Ano po yung PI, madam? Okay. Okay, gets ko na. Dapat sumama kayo at laging nakadikit sa Kimpaw upang makapagbalita kayo ng may konting katotohanan. Ang kaso lang po, Ma'am Dina La Fortesa, sis basher nga po sila, kahit nakikita po nila at nakakabalita po sila ng katotohanan, ay tatakipan lang po nila kanilang mata at tenga. Tapos ipipilit po yung sa kanila. Anyway, hayaan po natin sila at wag na po natin papasukin sa atin pong mga buhay para hindi rin po nila masira ang atin pong peaceful mind, peaceful life, and happy life dahil sa mga ayuda ng Kimpaw. Kaya naman hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita kasi po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.